Walang laro ngayon mga idol kaya balikan lang muna natin tong laro ng Lakers pati Memphis earlier this week, particularly yung depensa ng LA kontra sa Grizz. Hindi naman ako nanonood talaga ng mga Grizzlies games pero nito ko lang din nalaman na bibihira silang magpatakbo ng pick and roll play, in which kabaliktaran yan sa karaniwang opensa na ginagawa nga rin po ng mga team sa liga. Like dito, pwedeng mag-request si Ja ng screen, papapuntahin niya si Jaren Jackson Jr. dyan at makakagawa pa sila ng mismatch. Pero hindi nila ginawa yan, kaya nga puring-puri din po this game si Max Christie kasi siya nga po ang napili ni Coach Redick na maging primary defender ni Ja at dito nanatiling siya pa nga rin po ang defender kasi wala namang switch. Nakasalalay talaga sa kanyang individual defense kung makakascore ba si Ja o hindi. Like dito, nahayaan niyang drive-an siya ni Ja so out of position din siya at nag-commit ng foul. Isa po ito sa magandang ginawa rin po ni Max Christie sa depensa habang tinataon niya si Ja na nag-i-inbound sa baseline. Matic nakatingin lang din siya sa mga mata ni Ja at kung saan to nakatutok. Kasi umusog din siya dito nung umamba siyang ipapasa doon sa may loob. So napigilan tuloy niya yung cut ni Desmond Bane. 2 points na nga rin sana yon para sa Grizzlies mga idol. Sabay ito, wala na namang pick and roll yung Memphis na kahit ano. Kaya mananaig talaga ang individual defense mo and syempre, pwede rin pong ma-expose yung individual defense mo. Dito, maning-mani kay Davis yan. Ito mga idol ay textbook defense din talaga na nagsisimula sa primary defender. Ngayon po si Gabe Vincent po ito. Kilala naman din kasi si Gabe sa kanyang depensa kaya dapat lang ay epektibo siya rito. Wala na naman pong pick and roll play ang Memphis at inatake niya ang depensa ni Gabe. Mautak din po itong si Gabe na sa gitna ng drive ay inangat na niya ang kanyang mga braso para siguradong ang sasalo ng contact niya ay yung katawan niya at walang sasabit-sabit na mangyayari. Solid din yung pag-help ni Davis dyan para mawala na yung option na tumira si Pippen. Sabay may kita natin si Rui na nagsaslide na rito papunta sa corner kay Huff. Ganda ng tulungan ng LA dyan pero mas maganda din po yung ginawa ni AD na siya na yung nag-challenge, kanya rin po itong agaw. Gawain na rin po ni Davis yan dahil napakahaba ng mga galamay niya. Siya ang nakatapik ng bola. It all starts talaga sa primary defender mga lodi. Naiwan pa nga si Gabe dito which is hindi rin po okay. Pero may aalalay naman tulad nito ni Coloco. Kaya rin po nagdalawang isip si Pippen dyan at napatigil na lang. Buti at hindi siya natawagan ng travel pero good stop na naman yan para sa LA mga idol. May napansin din tayo dito, solid yung pag-help ng LA sa depensa nang hindi sila nagkakalituhan. Si Gabe pa rin po ang tao ni Ja at ngayon po ay may pick play na ang Memphis. Ang unang helper dyan ay si Coloco syempre. Tumatapat lang naman siya dyan pero inaantay niya lang na mag-recover si Gabe. Bawal din kasi niyang iwanan si ED at napakalaki niyan. Nakarecover naman din po si Gabe ay nasa harapan na ulit siya ni Ja tapos si Lebron nag-help din dyan. Sinaraduhan ng pinto si Ja para hindi na makapag-drive. Kaya solid na help din yan mula kay Bron. Sabay si Gabe naman ng mga idol ay nananatili pa rin sa harapan ni Ja. Then ang sumunod na help nga ay si D'Lo naman. Tila pinapressure si Ja na lumayo sa basket at ganon nga rin po ang nangyari. Good overall defense to sa LA na hindi ko po nakikita ng mga nakaraan nilang laro na tatamad-tamad sila mag-defend. Sa opensa talaga ng Memphis, kahit sino ay pwedeng mag-drive. Ngayon, kakasalo lang ni Pippen ng bola. Nag-isip siya kung magda-drive ba siya and eventually, nag-dribble naman pero ganyan nga pong napigilan nga ni Gabe. Itong si Laravia naman ganun din. Magda-drive sana pero naharangan ng maayos ni Austin. At pansin nyo, wala silang screen talaga sa kakampi nila at hindi yan dahil wala silang chemistry or whatever. Ganyan lang talaga ang opensa nila. Nung pinasa sa big man, pwede rin siya mag-drive at yan nga po ang ginawa ni Aldama. Kaya dito talaga na-expose yung mahihinang defenders ng team nyo at kung kakaunti yung binibigay nyo na effort. Pero kita nyo naman yung LA sa sequence na ito. Napigilan nila ang drive. Dito kay Rui tinapal naman. Good defense talaga. Kaya importante rin na may mga versatile defenders ka tulad dito ni Cam Reddish. Hindi siya talaga tao ni Pippen dyan pero napigilan naman din niya yung atake. Makikita mo rin siya na sumisignal na siya na rin po ang magsiswitch dito kay Laravia na kayang-kaya naman din niyang depensahan. Wala na naman pong pick and roll play ang Memphis. Sumusubok lang sila na umiscore individually and nakakadepensa naman ng LA ng maayos. Dito good job na naman po si Gabe sa pag-defend sa tao niya. Hindi natin makikita yan na maayos sa anggulo pero nagawa naman niyang makatapat nga lang din doon sa kanyang tao without yung sobrang aalalayan siya ng big man niya. Dito sa laro na ito ay makikita rin po natin na kaya naman ng Lakers team na ito na mag-defend talaga. Although isa sa mga kulelat sila as a team kung defensive rating ang pinag-uusapan. 24th overall po sila sa buong liga na mababa rin talaga. Yung ibang dahilan dyan dahil effort na rin, communication, ganun. Pero may parte rin talaga yung sistema nyo sa depensa. Like kung kailan kayo dapat mag-switch, kailan nyo dapat mag-help and the like. Dito kontra sa Memphis ay naging successful nga rin po yung individual na depensa nila and okay din yung mga rotations. Ang problema lang talaga ay kung kaya ba nilang gawin yon every game. Shoutout kay Max Christie kapag si Max po ang tumatao kay Ja sa game na ito, 2 out of 11 lang po ang naging shooting ni Ja. Kaya masasabi mong naging lockdown defender din siya ni Morant sa laro na ito.
Consistency lang din sa depensa ang kailangan nitong LA at malamang yun din po ang nais talagang mangyari ng mga Laker fans, hindi ba? Kaya ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin niyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.